Nag-alala daw ang pamilya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang matagpo ang walang malay sa loob ng kulungan sa The Hague sa Netherlands. Ayon kay Vice President Sara Duterte, may natanggap siyang impormasyon tungkol sa sinapit ng kanyang ama. Pero hindi raw ito sinabi sa kanila ng International Criminal Court o ICC. Tumanggi namang magkomento sa issue ang ICC. Pero tiniyak nitong binabantayan nilang maigi ang kalusugan ng lahat ng kanilang detainees. Naniniwala naman po ang grupo ng Isang Bayan na madaling mapapauwi si Congressman Zaldico kung gugustuhin ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon po kay Isang Bayan convener at Attorney Howard Calieja, pwedeng mapilitang mapauwi si Zaldico kung kakanselahin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kanyang pasaporte. Sa ngayon, bineberipika na ng DOJ kung nasa Amerika nga bang mambabatas. Matapos mag-viral ang retrato o ang isang picture na patungo po sa Madrid, Spain. Nag-apply na rin ng Blue Notice ang Pilipinas sa Interpol para mamonitor ang galaw ng mambabatas sa abroad. Ang pinakamadali talaga dyan, cancelin yung passport, hindi siya makakaikot. Pero ba't di pa ginagawa? Siguro tanungin natin sa Malacanang at saka sa DFA. Baka kailangan mag-rally ulit at nakita naman nila yung silakbo at galit ng mga tao last Sunday. No? So I think it's not the end but it's only a beginning na makita natin na magkaroon ng aksyon ng gobyerno. Yan nga po ang tining ni Isang Bayan convener, Attorney Howard Calieja. Sa iba pang balita, hindi pa raw makapagbigay ng direktang assessment si Senator Kiko Pangilinan kay Orly Gutesa na dating Marine sa security aid ni Congressman Zaldico. Si Gutesa po ang humarap na testigo sa Senado at nagsabing nag-deliver ng male-maletang pera kina Zaldico at former House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senator Kiko, kailangan munang marinig ang katotohanan kay Gutesa. Lalo't kini-question ngayon ang binasa niyang affidavit na questionable ang pagkakanotaryo dahil pumalag nga ang nakapirmang abogado. Ang totoo daw o kung totoo man daw na pineke ang notaryo ng affidavit ni Gutesa, kailangan siyang magpaliwanag sa Senate Blue Ribbon Committee. Pwede rin daw maapektuhan ang kredibilidad niya bilang isang testigo. Hindi valid. Walang scrap of paper lang yung salaysay na yun. And there are legal consequences, siyempre, dahil nga falsification. So, kawawa din tong si Ginoong Gutesa dahil mukhang yung mga nasa likod niya ay, kung totoo, kaya nga dapat yung abogado mismo na nagsasabing hindi siya ang nagnotaryo ay humarap sa atin. Kung totoo yun, hindi maganda para kay Gutesa. Yan nga po ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan. Samantala sa iba pang balita, nagpaliwanag po ang Department of Interior and Local Government o DILG matapos ang viral na post online kung saan nakuha ng nakaparada sa isang hotel casino sa Clark, Pampanga ang mga sasakyang nakaplaka ng pula. Nabanggit sa post ang DILG Central Luzon. Tila wala daw pakialam ang ahensya sa mga national issue at sa hotel na may casino pa talaga o sa may hotel o sa isang hotel na mayroong casino pa nga nagdaos ng event. Pinabulaanan naman ito ng DILG Central Luzon. Wala umano silang aktibidad sa nasabing hotel. Ang giit ng ahensya, hindi bago na may mga lehitimong seminar o aktibidad ang gobyerno sa mga hotel na may casino kapag kailangan ng malaking venue. Ayon naman sa source ng News 5, isang procurement caravan ng Department of Budget and Management ang idinaos sa lugar. Dumalo daw sa nasabing event ang mga sakay na mga nakuha ng government vehicles. Ayon pa sa DILG, pagmamayari ng mga lokal na pamahalaan sa Pampanga, Aurora at maging sa Zambales ang ilan sa mga sasakyan. Hindi lang dapat ang mga contractor kundi mga insurance company din ang dapat na maimbestigahan kaugnay po ng mga anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang ito kay DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi po ng kalihim na lahat ng proyekto ng DPWH ay kailangan ng insurance o retention bond. Bago pa nga sila mabigyan ng pahintulot na magsimula sa isang proyekto, importante na masuri kung mayroon ngang insurance ang mga contractors. Kaya't kung bogus ang proyekto, malamang ay bogus din ang insurance. Ayon kay Secretary Dizon, ang kailangan gawin ng DPWH ay habulin din ang mga kasabwat na insurance companies. Kung ghost yung project, ghost din yung insurance.
in all likelihood po, ghost din po yung insurance. Ang recourse po ng DPWH dito, hahabulin yung mga retention fund. Yan nga po ang tinig ni DPWH Secretary Vince Dizon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!